Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po sa ating service. Ngayong araw ng linggo, tayo na po tayo. Salamat sa Panginoon. Bago po tayo magsimula, can we look at our neighbors? Left and right, front and back. Pwede po ba natin silang kamayan? Batiin po na isang magandang araw sa bawat isa. Hallelujah. Sa mga online po na nanonood sa gabing ito, welcome po sa inyo also. Sige po, sa hapong ito, papupurihin natin ng Diyos. Palakpakan po natin siya. Come on! Let's give our best clap to our God. Hallelujah! Come on! Hallelujah, Lord! Come on, we sing to the Lord. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay tumba. Pinalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo aking sandigan at biyaya mong lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang bukal na pagsamba sa aking puso. Tuloy ng awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah, Lord! One more time! Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay tumba. Pinalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo aking sandigan at biyaya mong lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang bukal ng pagsambay sa aking puso. Come on, we say! Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Come on, we sing it out! Tuloy ang awit, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit. One more time, we sing to the Lord. Say, tuloy ang tuloy-tuloy, Panginoon. Nagtagumpay. Salamat, Panginoon. Pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy, tuloy-tuloy. Walang humpay. Ang
ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah, Lord. Come on, we sing to the Lord. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong may hambing, ang awit ko'y iyong dinggin. We sing it out. Ang kailangan ko'y pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw, one more time. Ang kailangan ko, yes Lord, o Diyos sa buhay kong ito, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang buburihin. Come on! Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong may hahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit! O langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Lord. One more time. Ang kailangan ko'y, we say, o Diyos sa buhay kong ito, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang, yes Lord, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong, ang awit ko'y iyong dinggin. Yeah. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y, hallelujah, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Lord. Langit sa piling mo, Diyos. Salamat, God. Come on, we sing. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong may hambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, come on, ang pangalan mo'y, wala na sa'yong may hahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Yeah. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking, yes Lord, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking, hallelujah, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, God, kapag sa'yo'y sumasamba. Salamat, Panginoon. Thank you, God. Come on, we clap our hands. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you, God. We worship you. Ikaw ang Diyos na, Lord, karapat-dapat, Panginoon. Di lang sa papuri, Lord, but, Lord, sa pagsamba also, God. Hallelujah. Come on, church, let's close our eyes sa hapong ito. Taas mo natin ang ating kamay sa Panginoon. Yes, Lord, daming dahilan, Panginoon, upang pasalamatan ka, Diyos.
Pasalamatan ka sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa puso mo para sa amin, God. Hallelujah. Yes, Lord. Ano mang unos, Panginoon, ano man ang aming mga sitwasyon, God, may isang Diyos na kailanman hindi nagbago. Nagbago sa Kanyang kakayahan, Panginoon, upang kami, Lord, ma-rescue, God. Maligtas, Panginoon. At may tayo muli, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, sa hapong ito, lagay natin ating puso sa Panginoon. Let's worship our God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on. Can we lift up our hands sa Panginoon, kapatid? Come on. Talk to the Lord. Thank the Lord sa hapong ito. Simpleng pasasalamat sa Diyos. Malaking bagay, kapatid. Come on. Give it to our God. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Yes, Lord, we worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Come on, minsan pa, mga kapatid. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Kay buti mo, Panginoon, ang iyong likha, luwalhatiin ka. Kay buti mo, Panginoon, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Come on, people of God, we sing it out. Oh, napakabuti mo, kay buti mo, Diyos, aming Diyos Ama. Hallelujah, God, wala kang katulad. Ang iyong likha, luwalhatiin ka. Kay buti mo, Panginoon, napakabuti mo. O di ka nagbabago. Noon, ngayon, come on, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Kay buti mo, Diyos, napakabuti mo. Hallelujah, come on, let's sing it to the Lord. Aming Diyos, wala kang katulad. Oh, ang
nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Hallelujah, Lord. Come on, let's worship the Lord sa hapong ito. Kay buti mo, Panginoon, wala kang kaparin, wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Pasalamatan natin ang Diyos. Kay buti mo, Panginoon. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Louder now, we sing to the Lord. O napakabuti mo, aming Diyos Ama. Kay buti mo, O Diyos, ang iyong likha. Kay buti mo, Panginoon, kung napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Hallelujah, Lord. Come on, we sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, no ba man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, O Diyos, ikaw ang Diyos, no pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. One more time, we say, wala kang katulad, wala nang ihigit sa'yo. Yeah. Ikaw ang Diyos, no pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang, come on kapatid, we say, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman,
sa habang panahon. Wala kang katulad. For the last time we say, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Diyos, wala kang katulad, Panginoon. There's no one like you, God. And there will never be, Panginoon. O Diyos, sa hapong ito, Panginoon, patuloy namin itong panghawakan na ang Diyos na nangungusap sa amin sa gabing ito, Diyos, ay walang katulad, God. Lord, open our hearts, open our minds as we listen and hear your message, your voice sa hapong ito. At Lord, dalangin ko, Panginoon, walang maiwanan sa amin, Panginoon. Lord, lakaran namin, tanggapin namin, Lord, ipamuhay namin ang mensahe po ninyo sa hapong ito, Lord God. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, mabuting Diyos at Diyos na walang katulad. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Magandang hapon sa bawat isa. Pwede pa isa pang malakas na palakpak sa Lord. Yes, God. Yung Diyos na walang katulad at nag-iisang Diyos at mabuting Diyos sa ating pong mga buhay. So, pwede ba isa pang malakas na palakpak pa para sa Kanya, no? Tama lang naman na ibagay natin yung best clap offering natin sa Lord. I think, sabi ko nga kanina, itong pagpapalakpak natin at pinaulit ko sa atin, may kinalaman din ito sa ating pong pag-uusapan sa hapon pong ito. So, sige po, gusto ko lang pong sabihin na napakahalaga lang talaga na ibalik sa Diyos ang pasasalamat sa sobrang laki ng Kanyang ginawa sa ating mga buhay. Tama yung awit, hindi lang siya awit, kundi talagang ito ay hindi niya lang sinabi, kundi pinatunayan niya sa Kanyang mga gawa. At sige, hayaan natin na sa hapong ito ay pag-usapan natin itong isang bagay na napakahalaga na sa malimit na pagkakataon ay nabaliwala. At ang dalangin ko ay maibalik natin ito. No? Or kung wala man ay mailagay natin na ito sa ating buhay upang that in the end ang Diyos ay mabigyan natin ng kaluguran at mapasayan natin ng Panginoon pagkatapos. No? So, dahil ang madami, dito sa ating pag-usapan, doon napupunta yun eh. Ang madami ay nakontento na lang tayo na nakilala natin ang Panginoon. Nakontento na lang tayo na nadidig natin yung Kanyang kabutihan. Kaya nga, hanggang sa pag-awit, nasasabi natin. Or siguro, pwede kong sabihin na nakontento na din ang madami na idinadaan na lang sa awit, yung mga bagay-bagay. But I think, kulang yun at there is more than that na gusto ng Diyos na mai-install o mailagay sa ating pong mga buhay. No? This is my fourth time na. So at least alam ko na itong sinasabi ko kasi nasabi ko na to kanina. No? But sige, let me read to you. In Hebrews chapter 11 verse 5 at ito yung ating pagkukunan ng ating pong main text sa gabing ito, sa hapong ito. Hebrews chapter 11 verse 5, no? It says, dito po, Hebrews chapter 11 verse 5, verse 5, sorry po, paulit-ulit ako. Sabi dito, by faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God has taken him. No? Na rapture si Enoch. Alam niyo yung rapture, yun na nga taken away. Was taken away, no? Kinuha siya ng Diyos. Hindi siya naka-experience ng physical death. Sabi nga, and was not found. Hindi na siya nakakita. Because God has taken him, sabi nitong verse. For before he
he was taken, he had his testimony that he pleased God. Ito yung pag-uusapan natin. No, sabi dito, bago siya kinuha, meron siyang testimony. At yung kanyang testimonya ay he pleased God. At kaya natin sa araw na to, no, sa sermon na to ay matuto tayo. Siguro bago ko bigay yung title ko, no, so siguro ito yung pwede kong i-suggest sa atin na yung bulungan lang natin si Lord, na yung bang tanong na, Lord, nakalulugod ba yung buhay ko sa iyo? Nagbibigay ba ng kaluguran? Lord, napiplease ba kita, Panginoon, sa pamamagitan ng aking buhay? O sa pang-araw-araw ko, Diyos, no, nung isang araw, nung isang linggo, no? At pwede naman, siguro, nung isang buwan, Panginoon, hindi ko alam, but sige, pwede mo pa, Lord, sa buong isang taon, nung nakaraan, Lord, ikaw ba ang naluwalhati? Na please ba kita, Lord? Did I please you, Lord? Did I please you, God? So, sige, ayan natin na sa gabing ito, sa apong ito, I want to talk to you tonight, this afternoon, about the subject, satisfying God. No, satisfying God. Satisfying God. Nalugod ba ang Diyos? Natuwa ba ang Diyos? No? Pleasing God, making Him happy, sabi ko kanina, and satisfied. No? Kapag andun tayo na piniplease natin ng Diyos, napasaya natin ng Diyos, no? Making Him happy and satisfied. So, ito yung sinasabi ko kanina na parang, ito yung hindi natin naibibigay at medyo nakaligta natin na intentionally, no, pinapangarap at talagang pinaplanuhan na sinasabi natin at hindi, kailangan kong mabigyan ng kaluguran ng Diyos, no, at talagang sinasadya. No, at sige, tignan natin. Kasi sa malimit na pagkakataon na parang hindi na to napapag-usapan, hindi na rin to masyadong nadidinig o baka nga hindi na ito napapangyari. So, ang laki ng problema. No? Satisfying to meet the expectations. Yun ang sabi ng dictionary. No? To meet expectations. At ang Diyos ay nag-expect na dapat, at tama lang naman because He is God, no? Tama lang na ibigay sa Kanya yung siya ay ma-please. No? Siya ay ma-please, siya ang mabigyan ng importansya, siya ang maparangalan, siya ang una. Hindi ko alam, daming pwedeng ilagay, no, na para na maintindihan natin itong ating papag-usapan. But here in our text, sige, sa aking pagpapatuloy, there is a man, his name is Enoch, na ang sabi ng ating pinasa, he pleased God. No? Kung bakit napangyari, kinuha siya ng Diyos. Hindi siya naka-experience ng yung masira yung kanyang katawan. Kinuha siya ng Diyos ng buhay. No, alam niyo, meron sa Bible, baka nangyayos nyo lang ito narinig na, of course, hindi lang naman si Enoch to. Marami pang ibang mga tao sa Bible na kinuha ng Diyos ng buhay. No, but in this text, nakita natin very clear. Ang sabi, kinuha siya ng Diyos. No, because he had his testimony at yung kanyang testimonya, sabi ay, he pleased God. He pleased the Lord. So, napakalaga nito. At yun na nga ang problema in our time today. Mukhang hindi na masyado ito nabibigyan ng pansin. No? Friends, our purpose as Christians, tayo bilang mga mananampalataya, ito talaga yung pinakabuod na dapat ay hindi mawala sa atin is to please God. At, Pastor, ano ba yan? Paano ba yung ginagawa? No? Parang, kasi pwedeng word lang, but walang laman. Pero pag sinabi mong, piniplease mo ang Diyos, siya yung laging binibigyan mo ng halaga. No? Siya yung una. Siya yung nasusunod. Siya lagi ang priority. At mukhang ang layo na, no? Pag tinignan mo ay mukhang
mukhang malayo na yan. Mukhang hindi talaga yan nangyayari. In the end, sinasabi natin naman sa ating mga sinasabi, no? Even sa mga awitan, mabuti ang Diyos, wala siyang katulad. At nga naman, mabuting Diyos na walang katulad. But ang tanong ay, paano yan ngayon? Paano natin ibabalik sa Diyos? At paano natin siya pasalamatan? To please the God, to please the Lord. No? Our purpose as Christian is to please God. So, ito yung ating pag-usapan sa gabing ito. At hindi ko alam, no, kung ito ba ay nawala na o sa simula pa lang ay wala na. At ang panalangin ko ay pagkatapos nito, maibalik sa atin kung meron man ito dati or kung wala man ito, no, ay malagyan tayo nitong klase ng pag-iisip, no, na nandun yung dapat yung desire, no, sa tuwin na, no, sa bawat pagkakataon ay andun yung desire that in the end, nandun kang gusto mong mabigyan ng kaluguran ang Diyos sa iyong mga buhay, sa ating mga buhay. Sige, pwede ba palapakan natin si Lord? Minsan pa. At pwede ba isa pang malakas na palapak sa Panginoon? Alam niyo, malimit natin tong at parang nasisitaan, no, yung ating mga palakpakan, but hindi pwedeng hindi sitain kasi even doon sa mga palakpakan natin parang may kulang. So yung palakpak na parang ang tanong ay natuwa ba ang Diyos sa mga palakpak natin or yung palakpak natin ay hanggang bubong lang, hindi nakarating ng langit kasi kulang yung desire, no, para bigyan ng parangal ang Diyos. Kasi kapag binigyan mo ng palakpak, o lalo na sa Diyos, pinaparangalan mo ang Diyos. But pwede that sometimes ginagawa ng tao, pero hindi talaga siya buo. So, ito yung trouble. No? Friends, anong ibig kong sabihin, no? Sa salitang, kapag ikaw ay Kristiyano, what does it means to be Christian, no? To be a Christian, no? Ito ay mas, sabi ko nga kanina, ay higit pa doon sa prayer mo. Wala naman. Mahalaga prayer, but gusto ko siyang ipakita na, oo, mahalaga ang prayer. Pero, mas mahalaga ito sa prayer. Yung piniplease mo ang Diyos, no? Kasi may mga tao naman na nananalangin, pero hindi napiplease ang Diyos. So, may problema. So, ito ay mas mahalaga kaysa panalangin, mahalaga kaysa pagpunta sa simbahan. Although, okay naman, mahalaga naman ang pagpunta sa simbahan, pero ginagamit ko siya upang makita natin na yung kapag gusto mo, yung word na, Lord, gusto kitang bigyan ng kaluguran, gusto kitang ma-please Diyos, that is more than your prayer at yung more than sa pagpunta mo ng simbahan. Friends, brothers and sisters, Christians do not live to please themselves. No? Kasi ito yung trouble. Or Christians do not live to please everyone else. Kasi kung hindi napupunta sa iyo, napupunta sa iba. At kung hindi napupunta sa iba, napupunta sa mga bagay-bagay na meron ng mundong ito. No? At sa malimit na pagkakataon ay napupunta yung ganong klase ng kwento. Kasi kapag may mga invitations, of course, si Lord, no, hindi mo man napapansin that is very personal na kapag ini-invite ka ng Diyos. So, for example, no, hindi ko alam sa mga gatherings, no, midweek service, example lang naman to, no, prayer meeting, fellowship, Bible studies, no, ano pa ba, Sunday service, midweek service. So, at yan ay invitation ng Diyos yun. Di naman tao pinupunta natin dyan. Si Lord ang nag-i-invite sa atin. Mga example lang ito upang makita natin na hindi man sadya o sadya, hindi ko alam, but dito ay maintindihan natin na sa malimit na pagkakataon ay hindi natin siya inuuna. Bakit? Kapag nandun na sa ganitong mga pagkakataon, makikita mo yung mga scheduling from time to time, sinasabi dyan, itong service natin, oras natin, midweek service natin, powerhouse prayer meeting natin. Pero pag tinignan mo, sabi mo, hindi ako pwede dyan. Bakit? Kasi pag tinignan natin yung ating mga schedules, talagang wala nang lugar. No? Wala nang lugar si Lord.
Teka muna, laki ng problema niyan. Kasi parang ang lakas lang ng loob natin na sabihin, wala na akong oras eh. Pero teka muna, laki ng problema dyan. Kasi kung madinig mo si Lord, pwedeng sabihin sa'yo ng Diyos na, akala ko ba ako una? Akala ko ba ako ang number one? Akala ko ba ako ang Panginoon? Akala ko ba ako ang Diyos? Bakit yung ngayong words, ano? Pag tingnan mo sa mga schedules, walang pangalan ng Lord. Hindi na isama yung ano. Di ba dapat yung Thursday, meeting service. Okay. Di ba? But wala talaga eh. But ano na lang siya eh, yung parang bonus na lang na pwedeng sabihin na, sige na nga. Yung pinakailalim. Eto, pwede ako dito. Nasaan na si Lord? No? So, walang pagpiplease ng Diyos dyan. May problema yan. No? May problema yan. Hindi nalulugod ang Diyos dyan. Hindi nalulugod ang Diyos. Hindi masaya ang Diyos dyan. Hindi siya nasasatisfy dyan. So may problema yung relationship natin sa Kanya. No? Sabi ko nga kanina, sometimes magtatanong ka sa Lord, pag nakita mo yung mga tao na, Lord, bakit pa dumataan to ng ganito? No? Devastated. Nagpapakilala, Kristiyano, pero grabe, dapa-dapa talaga. That sometimes iniisip mo, anong nangyari dito? Baka pwede nga ito. May kinalaman din ito eh. Na baka nga, hindi ko nilalahat, pero pwede na baka ito isa sa problema na hindi napiplease ang Diyos. No? Sa ating mga buhay, hindi napiplease ang Diyos. Bakit? Hindi kasalanan ng Diyos yun. No? Tayo ang unang may gawa. Hindi natin siya binigyan ng halaga. Hindi siya priority. At sa malimit na pagkakataon ay ang ibinibigay natin sa Kanya, tira-tira. So, He is not deserving for that. No? Hindi ko alam. Sabi ko nga kanina, wag po tayong mag-alala. Hindi po to para judgment or husgahan tayo. Ito ay bilang reminder. Paalala, baka nga na nakaligtaan natin to. No? Na yung Diyos ay hindi natin na ilalagay sa una ng ating mga buhay. Kaya sa malimit na pagkakataon ay hindi tayo dumadating sa mga date natin. Si Lord nag-i-schedule ng mga date, ng mga usapan, but sa malimit na pagkakataon ay naipagpapalit natin, naibibigay natin sa iba yung ating mga oras. In Acts chapter 5 verse 29, sabi po dito, but Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. At ang context nito ay nung panahon na sa ganitong usapan, andun sila sa persecution. Sila ay pinipersecute ng gobyerno, ng mga religious people, at ang sinasabi sa kanila, wag na kayo mag-preach about Jesus nyo, kundi ipakukulong namin kayo or ipapapatay namin kayo. So, nandun yung threat sa kanila. But dito, ito yung sagot nitong mga apostles, no? Sa sitwasyon, no? Hindi gobyerno, hindi mga tao, no? Hindi ito mga religious people ang dapat na mabigyan ng parang importansya, but dito makikita natin itong mga disciples, no, at mga unang mga mananampalataya na sinasabi nila, we ought to obey God rather than men. No, na ito ay applicable hanggang ngayon, hindi naman ito nabago, na wala namang pagbabago, the same before, na dapat ito yung pananaw natin, no, na hindi pwede na pigilan tayo ng anong sitwasyon, ng anong kondisyon o threat man yan, no, that in the end andun yung covenant na hindi ang Diyos dapat ang una lagi dito na dapat ay pinipili at binibigyan ng kaluguran pagkatapos. Sige, pwede ba palapakan natin si Lord? Hallelujah. So, friends, dito tayo kinakausap ng Diyos. Kasi sabi ko nga kanina, nagpapasalamat ako sa Diyos, kasi I think itong ganitong mga usapan, iilan na lang na simbahan ang, hindi naman, wala naman superiority, but wala namang magaling, no? But pwede kong sabihin that we are blessed because nakakadinig tayo ng ganito pang mga usapan
At ito talagang usapan ng simbahan na tayo ay dinadala sa mas mainam ng kondisyon ng buhay, lalo na sa ating relationship sa Diyos. Hindi pwede yung okay na to, okay na yan. No? At meron namang reason whatsoever. Hindi yung standard ng Bible dapat hindi nagagalaw. Hindi sa anumang kwento, hindi sa anumang sitwasyon, doon tayo nililid. Kundi kung ano sinasabi ng salita ng Diyos na siyang nagginagawang modelo at dapat hanggang ngayon ay model pa rin siya, no, sa atin panahon ngayon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Kapatid, being a Christian means living our lives pleasing God to make Him satisfied. So ito talaga yun, yung dumating tayo sa punto na nandun yung desire ng puso natin, Lord, ano ang magpapasaya sa'yo, Lord? Ano ang magpapasaya, Lord? At ano ang makakapagbigay sa'yo ng kapunuan, no? Yung dumating ka sa punto na tanggap mo yung aming mga bagay na ginagawa para sa iyo. Panginoon, dapat ganun eh. But sometimes, sad to say, kulang na nga, binabawasan pa natin. No? Hindi na nga pumasa eh. Hindi na nga umabot sa standard ng Diyos. But tayo ay pilit pa rin natin bawasan. So bumababa yung uri ng ating relasyon at yung ating pagpiplis sa Diyos ay kapiranggot na lang talaga ang naiiwan. Kaya sa malimit na pagkakataon ay hindi siya napipili. Dahil mababa na yung ating, o mababaw na yung ating standard na kung paano natin inuuna ang Diyos. Kaya sad to say, sa malimit na pagkakataon, sa maliliit lang na mga bagay ay pinipili natin ang mga ito kaysa unahin natin ang Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, hayaan natin na sa gabing ito ay makausap tayo ng Diyos. Tingin ko, ang Diyos ay nagbababa ng kanyang damdamin. No? Ito yung pagkakataon na makita natin damdamin ng Diyos, na ito yung damdamin niya, na ang Diyos natin ay may damdamin. No? Kung sa tao nga, kapag ginawa ito sa'yo, at maramdaman mo na parang tira-tira na lang ang naibibigay sa iyo, no? Lalo yung word na pagmamahal o pagbibigay ng halaga na parang hindi ka na talaga mahalaga kasi makikita mo meron pang mas mahalaga kaysa sa iyo. Ito rin ang Diyos eh. At siguro kung sa tao, okay lang yun eh. But hindi to para sa Diyos, no? Sabi ko nga kanina, He's God and He's deserving for this. At tama lang talaga na yung dapat ano yung tama? Ano yung standard? O more than pa nga dapat eh. Umawi tayo kanina. Sabi ko nga, saan mapupunta yan? Napakabuti mo, Diyos. No? Napakabuti mo. Wala kang katulad. Pero saan mapupunta yan? No? Kung yan ay magiging awit lang at pagkatapos, pagdating ng mga pagdidesisyon, no? Nasaan na yung word na wala siya katulad? Bakit na itutulad siya sa iba? No? At sa malimit na pagkakataon, mas malamang pa yung iba kaysa sa kanya. Trouble. No? So, ito yung isang bagay na hindi ko alam. Ano ba to? Yung namamanhid na ba tayo dito? Hindi ba natin to tignan? Magiging parang, ano na lang ba to? Drawing na lang tayo kay Lord? No? Hindi ko alam. But ako naniniwala na si Lord hindi pumapayag. At kung bakit ito natin nadidinig ngayon, pwede kong sabihin that damdamin to ng Diyos na sinasabi niya sa atin, anak, ito yung damdamin ko, ito yung pakiramdam ko. No? Sinasabi niyo na mahal niyo ako pero hindi ko makita. Dahil sa malimit na pagkakataon ay may mas mahalaga sa inyo. Nasaan na yung sinasabi niyo that you love me? No? Yung I love you, Lord. No? At ito yung awit na ang daming magagandang bagay na nadidinig ko, sinasabi nyo patungkol sa akin. Pero pagdating sa realidad at sa mga decision, bakit parang hindi ako ang priority at hindi makatotohanan yung mga sinasabi natin. No? Mga sinasabi natin. Kasama po ako dyan, huwag kang mag-alala. No? But this time, hindi ito para magmagalingan or whatsoever. And I believe that the Lord wants us, gusto niyang ayusin ito, i-fix niya itong problemang ito kasi that in the end, tayo ang mawawalan.
no? Sa pagpapatuloy ko dito, akala natin, no? Alam mo ang Diyos, ang Bible nagsasabi na hindi naman mawawala ang pagiging Diyos niya na kahit hindi mo siya i-please, no? Hindi mo siya gawing priority. Yung pagiging Diyos niya, manatili siyang Diyos. So, sa totoo lang, hindi naman siya talaga ang mawawalan dyan, kundi that in the end, ma-realize natin tayo ang nawalan. Tayo ang nawalan. Mamaya pupuntahan ko yan, no? Christianity means I am no longer here to please myself. Yun eh. Nung tanggapin natin si Christ sa buhay natin, malala nyo, no? Sinurrender natin ang buhay natin sa Kanya so that hindi sinasabi natin, Lord, hindi na ako. Ikaw na, Panginoon. Dahil nakita natin nung tayo, napahamak tayo eh. Nung tayo, napahamak tayo eh. Kaya nga, sinabi natin, Lord, sige, ikaw na, Panginoon, ang manguna sa buhay ko, Panginoon. So, tayong mga nagsasabing, mga nakakilala sa Panginoon, we have one purpose in life, no? Meron tayong isang purpose ng itong buhay na ito, kung bakit tayo nandito, no? And it is to please Him. Grabe, no? Na hindi na natin ito napansin, no? Sa malimit na pagkakataon ay ang daming parang naging priority. At si Lord parang tinitingnan na lang natin na parang ano na lang eh, yung, sorry sa word, no? Yung naglilimos na lang si Lord ng kanyang oras na hinihingi sa atin. Because sa malimit na pagkakataon yung mga oras natin kung saan natin nilalagay. Sorry po, but this is true. Ito'y totoo at siguro hindi ito para... Hindi ko alam but that in the end, it is good for us na marinig natin ang mga bagay nito. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Dito sa ating binasa, that's why the Bible said Enoch was raptured, no? Kinuha siya ng Diyos, no? Taken away because he had this testimony. No? Kaya hindi ako lumalayo. Ang sabi, he had this testimony. No? He pleased God. He pleased God. So, hindi ko alam, hindi naman natin kailangan antayin pa yung rapture. Sabi ko nga kanina, last week, last Friday and Thursday, nag-funeral service kami. Yung bata, meron tayong bata dito na aksidente, 8 years old, no? Na kinuha na siya ni Lord. So, ito yung totoo, no need naman na parang, antay pa ba natin ang pagbabalik ni Lord? Ang buhay, hindi natin hawak. So, you have to prepare ourselves. Either bata ka o matanda ka, hindi ito kasi sukatan, no? May bata, matanda. Pwede bukas, tapos na tayo. But yung tanong ay, paano tayo harap sa Panginoon? Sabi ko nga, mapalad yung bata kasi kinuha siya ni Lord ng Sunday, nandito. At nandun na experience si Lord, no? Masayang bata na kasama ang kapwa mga bata na si Lord ang pinag-uusapan, no? At andun tayo yung commitment na kahit mga bata yan, kailangan natin patanggapin sila sa Lord. So that in the end ay andun yung commitment, yung covenant, no? Sa pagtanggap ay meron kang responsibility, meron kang panata na sinasabi natin na Lord, simula ngayon, ikaw na ang Panginoon ko. Mamaya pupuntahan ko yan. So, eto si Enoch, he was taken away, sabi ng Bible, taken up, no, by God. No? Sa anong dahilan? He had testimony. At yung testimony niya ay, he pleased the Lord. He pleased God. So, tama to, napakalaga nitong, at itong ganitong mga pag-uusapan ng ganitong klase ng conversation, but hindi ito popular, no? Hindi lahat ng pastor ay malakas ng loob na mag-sermon ng ganito kasi pwede kang pagbintangan dito. Maraming magagalit sa iyo, no? Kasi sa malimit na pagkakataon, ang gusto ng mga tao yung give me, give me, give me. Huwag mo kaming kunan ng mga bagay-bagay. Huwag mong kunin ang anong bagay sa buhay namin. But itong ganitong usapan ay ang intensyon nito dahil may gustong kunin ng Diyos, may gustong dukutin ng Diyos sa mga buhay natin. So that in the end, yung mga bagay na yun na hindi nagbibigay ng kaliguran sa kanyang harapan.
No? So, hindi ko alam, but thank you, Lord. Sabi ko nga kanina, ito talagang church. Kasi kung hindi ganito ang church, ay isara na lang yan, church na yan. Ano pang pag-uusapan sa church kung anong sasabihin natin? Okay na yan, okay na yan. Pwede na yan, papasa na yan kay Lord. Hindi pwede yan. Pakisabi sa katabi mo, hindi pwede yan. No? Sa Diyos mo binibigay yan. Yung buhay natin, ino-offer natin as a living sacrifice. Sabi ng Bible. At hindi niya tatanggapin yan kung defective yan. In fact, ang Malakay, sinabi niya yan, dun sa giving ng mga tao. No? Sabi ng Bible, ibigay niyo nga yan sa governor ninyo kung tatanggapin yan. Ako pa kayan, Diyos, sa akin yung ino-offer yung mga defective na mga bagay na inihain niyo sa akin. No? Lalo na yung buhay natin. So, tignan natin to. May gustong sabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Sa gabing ito. So, sige. Okay pa ba? Tuloy pa tayo. Kayo po mga nakikinig sa amin online, no? Sige po, samahan niyo pa po kami. At I believe that also, the Lord want to talk to you also, no? Na gusto ng Diyos na madinig mo din ito. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon, no? Sa bahay ka ba, nasa kotse ka, o nasaan ka man, but gusto kong sabihin sa'yo na hindi to aksidente na nabuksan mo kami, or kung ikaw ay regular na amin pong mga tagapakinig, no? Sige po, hayaan nyo na kayo man ay makapakinig ng ganitong usapan. In Timothy chapter 2 verse 4, sabi dito, no one engaged in warfare entangles, no? Entangles means mix up. Mix up. Yung mistiso, yung, hindi ko alam, no? Sige, basahin ko lang muna to. Tutuloy ko, pero gusto ko to puntahan. Yung entangles himself with the affairs of this life. Yung, meron kang Lord, pero meron ka ring affair. No? Sa mundong ito, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ito yung ibig niya sabihin dito. That he may please him who enlisted him as a soldier. No, hindi pwede. Yung mistiso, yung buhay Kristiyano na yung parang, hindi ko alam na malimit naman natin ito madinig, but ayan natin madinig natin to upang tuluyan na tayong maayos, mabago, no? Dahil ito naman talaga ang tama at ito ay ikabubuti natin, no? At yung pasasalamat, sabi ko nga, Lord, buti na lang nag-speak ka sa amin kasi kung hindi, Lord, paano na lang kami? No, sino magpapaalala sa amin na kami ay nandito na sa ganitong kalagayan? Lord, sige Lord, di ba? Even in our prayer, sinasabi natin that God, speak Lord. Kasapin mo kami, Panginoon. No? Ito yun, hindi pwedeng entangles, mix up. At that in the end, mag-expect tayo na ang Diyos ay mabigyan natin ng kaluguran. Hindi po totoo yun. Ang Bible nagsasabi that we cannot serve two masters. Iwanan mo dapat ang isa. Isa lang dapat. Hindi pwede dalawa. No, hindi talaga pwede yun. At in fact, ang Diyos hindi magsisiksikan dyan. Kapag meron siyang parang ipinatatapat mo siya, si Lord, hindi na magsisiksik dyan. Bibigyan ka niya ng pagkakataon na, sige, mamili ka na lang. Sino ba talaga? No? Hindi pwedeng dalawa. Si Lord hindi pwedeng mag-compete dyan sa mga bagay na yan. Dahil hindi siya parang, ano ba, yung hindi tama yun, hindi siya, ano ba pwedeng word, yung, walang lugar, no, na parang yung kwento na yan, na si Lord ay dalawa sila sa puso natin, hindi pwede yun. No? Kaya eto yung verse, 2 Timothy chapter 2 verse 4. So, entangle, anong ibig sabihin? Yung weeds sucking the tree. No? Merong illustration si Jesus dito. No? Yung entangle, yung ugat na, yung isang puno at yung weed at saka yung wet, nagsama. Hindi pwede kasi magsasama mga ugat niyan. Entangle. So that in the end, makikita natin yung wheat, payat, hindi mamumunga. At dahil sa kinakain ng weeds, yung strength, yung protein, ano ba, ano bang pwede yun, yung pagkain na dapat kinakain niya ay inaagaw nitong isang ito.
So, no wonder, no, kapag nandun tayong entangles, ang mga Kristiyano, makikita mo weak. Hindi kayang magdesisyon sa sarili. Hindi kayang lumaban mag-isa, no? So, sa malimit ng pagkakataon ay weak yung mga decision. So, eto po yun. That is why in Mark chapter 2 verse 7, sabi dito, and some seed fell among thorns. Ito, illustration ni Jesus. And the thorns grew up and choke it, and it yielded no crops. No? Yung mabuting puno ay hindi namunga because of these thorns. Sabi, yung thorns grew up, sabay, pero entangle, that in the end, yung mabuting puno, ang sabi dito, it yielded no crops. Ito din yung mga Kristiyano. No? Kapag tayo, mga Kristiyano, ay nandun tayong entangles sa mundong ito, makikita mo, sorry po to say, no? But that is the reality. No? Walang testimony. Walang bunga. So, dito at least makikita natin dito, nandito pala ang problema. No? Andito pala ang problema na kailangan natin ito i-resolve. At least, alam natin, meron tayong understanding, hindi tayo dito mangmang na kaya ang madami ay walang fruit, walang testimony kasi entangles. No? Gustuhin niya man, wala siyang magawa dahil sa pinulupot siya nung ugat na hindi naman dapat na nandoon. Trouble. Friends, so ito yun, dito tayo kinakausap ng Diyos. No wonder, hindi natin mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Hindi natin siya ma-please. Gustuhin man natin, wala tayong strength. Ikaw, sa pa ba ako dito? 3 na lang ata nag-amen. Sige, palapakan mo na lang si Lord. Hallelujah. At alam nyo, itong illustration na ito ay ininterpret ito ni Jesus. He called them thorns. No, they represent the cares of this life. Yung mga alalahanin sa mundong ito, no, yung tao na punta doon sa mga alalahanin, no, so that wala nang strength para dalhin pa yung kanyang kaisipan sa mga bagay, lalo na may kinalaman ang Diyos. Trouble, no? So, tignan pa natin at hayaan natin na mahimay-himay pa natin tong illustration ni Jesus. The thorns, they represent the deceitful riches, no? Yung mapaglinglang mga yaman na meron ng mundong ito, no? Yung mga tao na parang nakapokus doon, lalo na, no? Sad to say, mga Kristiyano, no? Yung mind nandoon sa yaman ng mundong ito. So trouble 'yun, no? Paano mo mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos diyan? No, paano mo maparangalan ng Diyos diyan? Paano mo ma-please ang Diyos diyan? Yung dinidesire, no, ng puso natin at yung isip natin ay yung makuha yung mga bagay-bagay, no, na meron ng mundong ito. Problema 'yun, no? So, meron nga, madami akong nakitang ganyan, no? Mga tao na dati nagsiserve sa Lord. Sobrang very effective. No, but that in the end, makikita mo, bumitaw at pupwede na pag nakita mo, may nangyari, nagnegosyo, lumaki ang negosyo, pero hindi po. Doon sa mga nakakaintindi, nandun yung panghihinayang. So that in the end, hindi victory ang nangyari, no? Naging victim because yung entanglement, yun ang reason na naging dahilan upang hilahin ka sa Diyos. Kunin ka sa kalinga ng Diyos at dalhin ka sa kung ano meron ng mundo. But we know that just temporary, no? That how about your soul? Ipinagpalit mo ang mga bagay-bagay na yan. Pwedeng sabihin mo, dami na akong pera. But how about your soul? No? How about your soul? So, doon sa, of course, si Lord, no? Hindi siya masaya because ang ipinagpalit natin o ipinagpalit ng madami. So sabi ko nga kanina, wag na natin yung puntahan. Nakakita na tayo ng mga taong ganyan na pwede magtagumpay sila sa mundong ito, but hindi sila satisfied. No, kulang, nandun yung may problema sila. So wag na natin puntahan, magiging warning na sa atin yan. So ito yung sinasabi, no? They represent the deceitful riches. At daming naloko dito.
No? Nag-focus sila ng sobra, but at in the end, ang isunap nila, ang ipinalit nila, ay yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord dyan? No? Ang nangyayari, tama yung illustration. Yung seed na talagang nandun, yung weed, sinasak yung root nung wheat. So trouble. Ang nangyayari ay hinihila niya ang tao palayo sa kaharian ng Diyos. So sana ay mapalahanan tayo dito na huwag tayong mapunta na that in the end napiplease na natin, no? Yung mga bagay-bagay. Napiplease natin ang ibig sabihin, naging priority, no? Napiplease ng mga sarili, napiplease na yung mga tao, napiplease na yung mga bagay na meron ng mundong ito. So, ang katapat ay yung ang Diyos ay hindi na napiplease. Trouble. So, tignan natin ito. They represent the cares of this life, no? So, ito illustration ni Jesus to eh. So, nagre-represent sa maraming mga bagay na meron ng mundong ito upang, tulad ng sabi ko kanina, alisin tayo sa plano ng Diyos. Oh God, hallelujah. So, pwedeng sa simula, first, they are on fire. Nakakakita tayo ng gano'n. No? Maybe, sometimes tayo, experience natin yan. No? But then, entanglements, mix up, begin. Nagsimula yung, nag-emerge na yung puti at itim. Nagiging mistiso, no? Dahil sa nandoon nagpursue ng mga pleasures and mga material things, trouble. In Mark chapter 11, verse 12 to 14, sige, tuloy pa ako. Andiyan pa ba kayo? Pwede pa ba ako magtutuloy-tuloy? Pagod na ako, pwede na akong minto. Gusto niyo pa ba? Parang ayaw niya na. Nilalamig kayo, no? May bago tayong aircon. Ayun, 2. Inanda natin yan for our preparation ng ating pong anniversary. Kaya inanda namin yan sa mga invited, maimbitahan ninyo na mga 5, sabi ko, di ba? Or more. So, pinagandaan natin yung ating pong anniversary. Kami na mga nandito sa simbahan, no, kasama ng mga workers, no, tulong-tulong kami dito. So, ako nga, sabi ko, kagabi, nauna pa ata ang mga YA sa akin. Tapos, almost, umabot ng gabi dito from powerhouse, no? Prayer ng ating powerhouse, 5 o'clock nandito na. Umuwi, 10:00 na ata ng gabi. Pero wala yun. Hindi ko sinasabi na may pagre-reklamo. Ganda lang kasi alam mo yung ginagawa mo, napiplease ang Diyos. No? In fact, ang totoo, masakit talaga tuhod ko ngayon. Dahil pagkabit ng aircon, akit panaog dyan sa likod. Masakit yung mga buto-buto din kasi nag-akit panaog. But walang reklamo. Kasi alam mo na yung mga ginagawa mo, no, pwede naman sabihin, uwi na ako, pagod na ako, tulog na ako. Hindi. That sometimes meron talagang mga pagsasakripisyo. Kasama yun eh. Gusto mong i-please ang Diyos. Pero hindi po siya talo kasi kapag na-please mo ang Diyos, no? Tulad nito si Enoch, hindi naka-experience ng physical death. Hindi nabulok ang katawan. Kinuha ng Diyos. Dinala sa langit. At ngayon, hanggang ngayon, kapiling niya. So, yun yung mga experiences, no? Kapag ang Diyos plinis natin, sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? But, tignan natin, may sinasabi ang Bible, kabaliktaran naman nung sinabi ko kanina in Mark chapter 11, verse 12 to 14. Ang sabi dito, and the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. Si Jesus ito tinutukoy. Kasama ni Jesus, yung kanyang mga disciples, going to another place. Ang sabi, dumaan sila isang araw, no? He had come out from Bethany, palabas sa Bethany, pumunta sa ibang lugar. Pero, sabi, gutom si Jesus. He was hungry and seeing from afar a fig tree having leaves. Sabi ni Jesus, teka muna, gutom ako, no? Paraphrase. Nakakita siya ng fig trees na sabi, ayun, malago, madahon. So, nag-expect si Jesus ng may bunga.
Oh, tignan nyo. Nag-expect siya na may bunga. He want to see if perhaps he would find something on it. When he come to it, he found nothing but leaves. Friends, hindi to kwento literal. No? This is metaphor. This is metaphor. Ang tinutukoy dito ay yung mga tao na nagsasabi na merong Diyos. No? Na merong Diyos, that nag-expect ang Diyos na nagbubunga ito dahil may Diyos ito. Kaya sabi dito sa kwento, nakita ni Jesus yung fig tree malago. Malagong dahon. Nag-expect siya, kaya pumunta siya, tinitingnan niya kung ano pwedeng bunga nito. No? Sa buhay natin, tayo to na tinutukoy dito. Na tayo na nagsasabi na merong Panginoon, na ang Panginoon ay ang Panginoon. So nag-expect ang Diyos na nagbubunga tayo. But nung dumating siya sa lugar, wala siyang makitang bunga. When he come, tabi dito, on it, he found nothing but leaves. Walang bunga, puro dahon. For it was not the season of figs. In response, eto bigat. Jesus said to it, let no one eat fruit from you ever again. Oh, teka muna. Sino to? Hindi to fig tree. Tao to na sinisimbolo ng Diyos. Na nag-expect ng Diyos na dapat namumunga ka. Pero sabi dito, dahil wala kang bunga, let no one eat fruit from you ever again. Trouble. Friends, hindi pwede, hindi namumunga. Doon sa isang tao na nagsasabing that meron siyang Diyos. Nag-expect ang Diyos na kapag isinama mo siya, kailangan mong mamunga. Or else ay ano pwede? Ipapahiya mo ang Diyos sa buhay mo. No? Mamamak ang Diyos sa buhay mo, hindi siya pumapayag. Pag tinignan ka ng iba at mamamak yung Diyos mo, nasaan na yung Diyos mo? Ba't wala kang bunga? No? Kaya hindi pumapayag ang Diyos. Kaya dito makikita natin kung ano yung damdamin ni Jesus. Nasabi, siya ay gutom. No? Gutom. Ang Diyos ay gutom sa mga bagay ng mga testimonya na dapat meron tayo. Ang Diyos ay gutom sa mga bagay na yung sa bawat araw natin na dapat ay nabigyan natin siya ng kaluguran. Ang Diyos ay gutom sa mga bagay na dapat napiplease natin siya sa bawat sandali. Ito yung hinahanap niya sa atin, but sa malimit, no, sorry to say that, wala tayo nito. At ang trouble, wag tayong mapunta dito that in the end, sabi niya, let no one eat fruit from you ever again. Trouble. So, tingnan niyo to, that sometimes sa buhay natin, may mga sitwasyon tayo, hindi lahat na, no, but maybe ito ay understanding na binibigay ng Diyos. Dahil may mga tanong tayo na, Lord, bakit ganito? Ba't mo ito pinayagan? Ba't nangyayari ito sa buhay ko? Ba't ganito? Ba't ganyan? Baka nga ito yan. No? Baka nga ito yan. That in the end, yung tanong na, sabi ko nga kanina, na dapat tinatanong natin sa Lord bago tayo mag-question at magreklamo ng kung bakit, kung ano, at ba't mo pinayagan whatsoever. Hindi ba dapat yung unang tanong, Lord, nagbibigay pa ba ng kaluguran ang buhay ko sa iyo? Nag-glorify ka pa ba sa buhay ko, Panginoon? Lord, napiplease pa ba kita, Panginoon? Hindi ba dapat doon napupunta yun? No, kasi baka nga doon galing yun eh. Dahil katulad nitong fig tree, no, na walang balik. Hindi nag-manifest yung pagiging malago niya na nag-expect ang Panginoon na malago to, dapat may bunga to. No? Na tayo na mga tao na nakakilala sa Kanya, anak ko to eh, nakakilala to sa akin, dapat to may testimony to. Dapat to, napiplease ako dito, pero sa malimit na pagkakataon ay hindi natin na ibibigay sa Kanya. At ang prayer ko, sana, hindi ito. Kung ako tanungin nyo, ayaw ko to, pero para to sa atin eh. Tayo tinutukoy dito eh. Sabi, fig tree malago, pero walang bunga. No? Na tinuring Kristiyano, pero walang testimony at walang fruits. Trouble.
Sige, palpakan na lang natin si Lord. Hallelujah. So, nung papunta sila, sabi, lumabas ng going to another place, no? But ito ang merong pangdugtong. Kinabukasan pabalik na sila. Doon sa dinaanan nila, bumalik na sila. At napansin ni Peter. In verse 20, Mark chapter 11, sabi dito, now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, naalala ni Peter, said to him, sabi niya kay Jesus, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away, has dried. So, remembering, nitong atin, naalala ni Peter na ito yung kinurse ni Jesus. O ngayon, patay na Friends, so, kikita natin, yung kwento dinugtong. Ang Bible, kapag inuulit-ulit niya at binigyan niya pa ng another points, ang ibig sabihin lang na bigyan natin to ng halaga kasi meron siyang gustong sabihin dito. Kaya mahalaga itong pinag-uusapan natin. So dito makita natin na hindi to isinulat o kinento ng wala lang. Binalikan pa siya ng Bible. Ibang na to. Sabi, kinabukaan nung pagbalik na to, pero kinento uli. Pwede naman wag na to ikwento para bigyan ng diin na that in the end, talagang seryoso ang Diyos dito. Ang sabi, Peter remembering, remembering, naalala niya, sabi niya, Panginoon, ito yung punong kinurse mo. Ito, patay na. Tuyot na. So, hindi ko alam, when Jesus walked on the fig tree, sabi ng ating binasa kanina, He was hungry. At si Lord ay talagang andun siyang nagdi-desire na ng mga bagay ng ganito. Yung mabigyan natin siya ng kaluguran na dapat tayo na mga tao, na mga Kristiyano, na mga nakakakilala sa Kanya. Maging totoo tayo dun sa ating ipinangako. Kung maalala ninyo, nung tanggapin natin si Christ sa ating mga buhay, may pupuntahan ko yan bago ako magtatapos. God is going to visit every one of us anytime tulad ditong fig tree. So yun yung gusto kong paalahanan tayo dito. Na hindi mo sure, isang araw dadalawin ka ng Panginoon at titignan ka niya kung namumunga ka at hindi. So, hindi siya magtatanong kung nag-church ka ba nung linggo? Nag-pray ka ba kanina? Ano ba pangalan ng church mo? Sino ang pastor mo? Hindi po ganun. Ang hanapin sa atin ng Diyos ay yung binigyan mo ba ako ng kaluguran? Ako ba ang naging priority mo? Ako ba ay plinis mo sa pang-araw-araw ng iyong buhay? Doon po tayo hahanapin ng Diyos at yun po yung bunga na gusto niyang makita sa atin. Friends, God is looking for people who have the fruit of repentance. Ito yung sabi ko kanina. Babalikan tayo ng Diyos at hanapin niya sa atin yung ipinangako natin sa Kanya nung tinanggap natin siya sa ating mga buhay. Nung sabihin natin sa Kanya, Panginoon, di po ba? Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At simula ngayon, Panginoon, ikaw na ang magiging Panginoon ko at magiging Diyos ng aking buhay. Hahanapin sa atin ng Diyos yun. Dahil ang Diyos ay tapat at doon sa Kanyang pangako na hindi niya lang tayo pinatawad, kundi sinabi niyang kinalimutan niya pa ang lahat ng ating ginawa. But tayo ay hindi tayo tumupad. At yun ang hinahanap sa atin ng Diyos. Nasaan na yan? Nung magsabi kang patawad at simula ngayon ay mabubuhay ako nang ikaw na ang mabibigyan ko ng kaluguran ng aking buhay. Friends, ulitin ko po, babalikan tayo ng Diyos, hindi kung ano man ang itatanong sa atin. Hahanapin sa atin ng Diyos yung fruit of repentance. Nasaan na? Doon sa pagsisisi mo, nasaan ang bago dyan? So that hindi yung pangako mo na sinasabi mo, Lord,
Hindi ko na uulitin ang mga bagay-bagay na yan na matapos mo akong patawarin. No? Hinahanap ng Diyos yung bunga doon sa una nating paghingi ng pagpapatawad sa Kanya. In Matthew chapter 7, verse 21, patapos na ako. Di ka na, Pastor Micah? Nasaan si Pastor Micah? Ang sabi dito, not everyone who says to me, bigat nito. Ito, ano na to parang dinadaanan na lang to. Hindi na to pinapansin ng tao. No? Sad to say, ng mga Kristiyano, hindi na to, ayaw na to basahin. Itapon na lang natin to. Alisin natin to. Punitin natin to sa Bible. Andito to hanggang ngayon. No? Nasabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. No? But he who does the will of my Father in heaven. So, ito yun. No? Ito yun. Yung will ng Father. No? Mabigyan siya ng kaluguran na siya ay ma-please. Siya ang una, no? Siya ang priority. Siya ang number one. Sa lahat ng bagay, kapag ang Diyos ang katapat, siya dapat ang napipili, no? But hindi na to, no? Hindi ko alam na hindi naman gagawin ng Diyos yun, magmamakaawa sa atin, sabihin, uy, piliin mo naman ako. That is your decision. But that in the end, harap tayo sa Lord. But this one, hindi to matatapon. Hindi ko alam. Ayaw ko maghusga. I don't know anong mangyayari sa dulo, no? But I know that the Lord is so good. No? The Lord is so good. Pero hindi ko alam kung paano gaano tayo naging tapat at katotoo. No? Baka hindi tayo naging totoo. So pwede pa tayo humabol, no? Sa pagtanggap natin sa Kanya. Kasi baka tayo ay naging, hindi ko alam, no? Hindi tayo naging genuine yung heart natin so that walang response doon sa pagbabago na hinahanap na dapat ang Diyos ay ang Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo yung pagtanggap natin bilang Panginoon niya sa buhay natin, no? Wala na tayong, ang Panginoon, ang ibig sabihin, kapag siya ang Panginoon, wala na tayong karapatan sa ating mga sarili. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, no? Yun ang ibig sabihin ng Master, yun ang ibig sabihin ng Lord, na hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa sarili mo, ang nagmamay-ari sa iyo ay yung Master mo. Nung sabihin natin that God, you are my Lord, hindi na ikaw ang nagmamay-ari. Ang ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod dyan. Kaya nga, tama itong verse na ito na dapat yung will ng Father ang dapat na nandyan. Pero sa malimit na pagkakataon, na break natin yan, no? At sa malimit na pagkakataon ay tayong nasusunod. Trouble yan. No? Hindi ko alam. Harap tayo sa Diyos ng very personal. Hindi tayo harap sa Diyos ng sabay-sabay. No? Isa-isa tayo harap sa Lord at sulit. Sabi ng Bible na harap tayo sa Lord. Kung paano tayo nabuhay, kung paano natin binigyan ng kaluguran ng Diyos at kung gaano tayo naging totoo sa ating pangako na siya ang Panginoon natin. Ang ibig sabihin, hindi na tayo. No, wala na tayong pagmamay-ari sa mga sarili natin. Ang nagmamay-ari sa atin ay ang Panginoon. But, hindi ko alam, but in reality, no, sad to say, maraming Kristiyano na sila pa rin ang Panginoon ng kanilang mga sarili. Sila ang nagdidesisyon. At sad to say, ang Panginoon, tira-tira. No? Mapalad na lang, mabigyan ng pagkakataon, pero nandun sa ilalim. Mapalad na lang doon sa kanyang listahan at schedule kung nandyan si Lord. Wala. At hindi ko alam, no? Parang abuloy na lang na, sige na nga. Wala ka sa listahan, Lord. Ubus lahat, That in the end, kapag nadinig mo si Lord, sasabihin, kala ko ba ako ang una? Ba't wala pangalan ko dyan? Or kung meron man, bakit nandun sa baba yung pangalan ko? Bakit plus priority ako? Akala ko ba ako ang una, sabi mo, ako number one, no? Trouble na. Friends, mabuhay tayo sa katotohanan. Huwag tayong palinlang sa demonyo, no? Na sinasabi niya, okay na yan, kilala mo si Lord, ligtas ka na, okay na yan. No. Hinahanap sa atin ng Diyos yung dapat napiplis siya. No? Hinahanap sa atin ng Diyos sa pang-araw-araw natin ay satisfied siya. No? Hindi ko alam sinong kausap ko dito.
Ako lang ba? Can I hear your amen? Sige, palapakan mo si Lord. Tapos na ako eh. Ulitin ko po, no? Our number one priority is to please God. Being a Christian, no? Dapat maintindihan natin yan. Sabi ko nga kanina, alam nyo, weapon to eh. Bakit? Kapag nandun ka na sa ganitong klase ng pananaw, mahihirapan ang enemy sa'yo. Bakit? Marami siyang iuumang sa'yo. Marami siyang i-offer sa'yo. No? O kaya ay andun ka na opera niya makipag-entangles ka sa mga bagay-bagay na meron siya, but hindi mo agad dito nagagawa kasi nandun ka sa heart mo at totoo ka na mabubuhay ka that gusto mong i-please ang Diyos. Kaya lagi mong tinitignan ang pwedeng maging resulta. Ito ba ay makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos ko kapag ginawa ko itong mga bagay na ito? Magpapasaya ba ito sa Diyos ko? Definitely, hindi. Kung yan ay against His will. Lalo na kung ang pinatutungkol dito ay kasalanan. So, pwedeng weapon to. Na kapag genuine yung heart natin, na yung heart natin ay gusto natin bigyan ng kaluguran ng Diyos, malaking ambag ito upang ang enemy hindi magtatagumpay sa atin. No? We are vulnerable sa lahat ng bagay. Pagising mo sa umaga, paglabas mo ng pintuan, no? Even nandiyan ka sa loob ng bahay mo, ang daming mga trick ang enemy. No, ang dami siyang mga ano pa tawag do, counterfeit na mga bagay na ino-offer, no? So that in the end yung flesh ay gusto niya. But hindi ka kaagad na parang andun ka na, sasabihin mo jackpot ito. No. Magtatanong ka and then sasabihin mo, teka muna. Magbibigay ba ito ng kaluguran sa Diyos ko? Mapiplease ko ba ang Diyos dito kapag ginawa ko ang mga bagay na to? Definitely, aatras ka kapag ang sagot ay no. So, friends, hindi ito kawalan, no? Nabigyan natin ng priority sa Lord so that in the end, gamitin natin itong weapon. Because from time to time, ang enemy nag-o-offer. At ang reason, ang dahilan, yung purpose ay hilahin ka sa Diyos. Yung entangles, sabi ng Bible, isasak niya yung root, no? Yung weeds, yung root nitong wheat ay manghihina. So that in the end, no wonder that mag-e-ending ka sa pagiging weak. Wala nang drive, wala nang passion, wala nang fight, wala nang tears, wala nang luha, wala nang takot. Sa paggawa ng kung ano-ano mga bagay, mawawala na ang lahat. So ano itsura natin? Ano magiging itsura mo dyan? Wala na. Sub-sub. Friends, ito yung dahilan. No? Na kapag sinabing, don't do that. Pag sinabing, that is sin. Do not. No? Wag. Ulitin ko po, ganda na ng ating pinag-usapan at hindi naman tayo malito. I-prioritize natin siya. No? I-please natin siya. If you are a Christian, you should live to please God. Hindi ang kawalan. Magiging strength mo yan pagkatapos. Magiging weapon mo yan. Urabasyanda rabakaya. No? May oras pa ba ako? Wala na. Unti pa. Pwede pa ba ako 3 minutes? 3 minutes, okay lang. O, uwi na tayo. Sabi ko nga kanina, kung meron mang nagmamadali dito, ako, pagod na ako kanina pa ako umaga. Pero, no. Walang problema to. At pagdating sa Panginoon, no, sarap lang ibigay sa Diyos. More than doon sa standard. Kasi gusto mong i-please ang Diyos. Sige, palapakan mo sa Lord. Hallelujah. That sometimes, no, yung mga tao parang inip na parang pagod na nakaupo dyan. No? Nakaupo lang naman no? Pero ang hirap kaya tumayo dito. No? Halika nga, subukan mo tumayo dito. Mahirap tumayo dito. No? So, but walang problema kasi ginagawa ang mga bagay-bagay
upang bigyan ng kaluguran ang Panginoon pagkatapos. Sige, palapakan mo sa Lord. So siguro, ang encouragement ko, no, at, para magkaroon pa tayo ng more understanding, upo lang dyan, walang problema. At sa pag-upo mo dyan, natutuwa ang Panginoon sa'yo. No? So, salamat sa Panginoon. Last na lang, in John chapter 15, verse 5, sabi dito, I am the vine. Very basic, oh. You're the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Oh, eto yun, oh. Bakit ba natin baliwalain si Lord? Bakit ba si Lord i-reject natin? Bakit ba si Lord ilalagay natin sa hulihan? Unahin natin si Lord. Kasi sabi dyan, He who abides in me, and I in Him bears much fruit. So, hindi talaga talo. So, isa talagang kamangmangan kapag si Lord ay nireject. No? The devil is a liar. Iba yung kanyang mindsetting. No? Iba yung kanyang pananaw. Pero, ang lahat ng yun ay going to nothing. So, hindi siya dapat pinakikinggan. At maliwanag naman ang sabi dito, for without me, you can do nothing. So ito talaga yung totoo. Ba't ihuli natin si Lord? Unahin natin si Lord. Pakisabi sa katabi mo, unahin natin si Lord. Sarap na yung pamilya, pamilya. Mata, pa, daddy, mami, unahin natin si Lord. Panalo tayo kapag inunan natin si Lord. No? Ayan, sabi, kapag inuna mo si Lord, magbibir ka ng much fruit more than doon sa expectation. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? But here is, in verse 2, negative. Sabi dito, every branches in me that does not bear fruit, He takes away. Binubunot yung mga puno o halaman na hindi nagbubunga. And every branch that bears fruit, He prunes. So, sabi, ando ka na? Nagdesisyon ka na that you're decided, to follow Jesus? Nagbubunga ka na, pero sabi, hindi pa pumapayag si Lord na nagbubunga ka lang. Magbubunga ka pa ng mas marami sa normal ng bunga mo. Sabi dito, sige, palapakan mo nga muna si Lord. No, bakit ba natin hinihindihan si Lord? Pakisabi sa katabi mo, huwag natin hindihan si Lord. Oh, bakit ba? No? Huwag natin hindihan si Lord. No? Wala naman dahilan, ba't natin hinihindihan si Lord? Ang ganda naman ng magiging resulta at magiging bunga kapag inunan natin si Lord. Magbe-bear tayo ng more fruit. No? Ganda nito. Kung wala kang kausapin mo sarili mo, no? Sabi mo, banggit mo yung pangalan mo, sabi mo, huy. Hindi, wag huy. No? Hindi, yung sabi mo, ba't ka ganyan? Ba't hindi mo inuuna si Lord? Unahin mo si Lord, no? Kausapin mo sarili mo. Kasi, panalo talaga, inuuna si Lord. Sige, palapakan mo si Lord. God, thank you, Lord. Hallelujah. Halika na, can we stand up? Tayo na tayo, tapos na ako. Lord, salamat sa hapong ito. Thank you for your word, Lord. Hallelujah. Lastly, last verse na lang. No? Gusto ko pang humirit ng isa para at least maliwanag tayo. In Revelation chapter 6 verse 16, sabi dito, so, because you are lukewarm, entangled, mixed up, no? Lukewarm, neither hot nor cold, hindi malamig, hindi mainit, lukewarm, maligamgam, no? Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang relationship sa Diyos, I am about to spit you out of my mouth. Trouble to. Revelation chapter 3 verse 16, na si Lord, hindi siya pumapayag, walang lukewarm. Hindi pwedeng lukewarm Christian, wala. Either mamili ka, yun ang sabi dyan. Either kung malamig ka, magpakalamig ka na. Walang lukewarm. Isubsob mo na yung sarili mo sa kaputikan. Tumuloy-tuloy ka na dyan. Or, maging mainit ka, maging mainit ka sa Diyos. Yun lang yun. But lukewarm, wala. Dahil sabi ng Bible, isusuka ka ng Diyos.
So trouble ito. Huwag tayong pumayag ng demonyo sinasabi, okay na yan. Okay na yan, Sunday service, okay na yan. Hindi ko binabaliwala yung pag-attend mo ng Sunday service, but pwede pa yan dagdagan. No? Attend kayo ng midweek service. Ganda ng mga ginagawa ni Lord dito, midweek service. May coffee dyan, may merienda, with fellowship with our brethren, namimit natin yung mga kapatiran. Nagkakaroon tayo ng relationship sa church, no? Nagkakaroon tayo ng mga friends. Hindi, parang lagi tayong visitors. Every Sunday, para tayong visitors. Sorry to say that, no? But that is not intended na para lang tayong mga visitors, no? Dapat maramdaman natin na part tayo ng family, no? Na de-develop yung relationship natin, no? With our brethren, no? Of course, with our God, no? But hindi mo kayang mag-isa dyan. Kailangan mo ang bawat isa, kailangan mo kami, no? So that in the end, hindi lang naman natapos dyan, na isang araw ay, ayan ka na, hindi ka na nakaupo. Pag Sunday, nakatayo ka na kasi nagsiserve ka na kay Lord. And then mag-a-usher ka dyan. Maraming trabaho dito. So, yun ang ibig sabihin. No? Walang lukewarm. Kaya nga sabi ko, wala naman talagang member eh. Dapat lahat workers. Walang member sa Bible. Walang ganong sinabi. Ang Bible nagsasabi that we are all workers. No? Sa vineyard ni Lord. So, dapat nandun tayo. But don't worry, no? This sermon ay, ito, pwede itong magiging start natin. No? Simulan natin na at pagkatapos magtutuloy-tuloy tayo, no, sa paggawa at mabigyan natin ng kuluguran ang Diyos natin sa ating mga buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Awit ka pa ba? Can we sing? Can we worship the Lord? For this time, pwede ba umawit tayo sa Lord na hindi lamang parang umaawit lang? Sabihin natin sa Lord, yung worship natin sa Kanya. Yun yung sabi ko kanina. That sometimes even yung worship mo, lukewarm, ang lamig, no? At sabi ni Lord, hindi ko tatanggapin yan. Isusuka ko yan. Iluluwa ko yan. Kita niyo yung word, isusuka. Kasi nga, tama yung kwento ni Jesus eh. Sabi, nagugutom si Jesus. Nag-expect siya na merong fruit. Pero wala siyang nakitang bunga. Pero hindi rin, no, sabi dito, pwedeng may fruit, pero baka bulok. Lukewarm. Sabi niya, hindi ko tatanggapin. Isusuka ko rin yan. So, yun talaga yung standard ng Diyos, mga kapatid. So, dapat ay tignan natin, no? So, wag yung standard natin, no? Na yung standard natin, mababa mo masyado yan. Yung standard natin, kapag sinukat natin, sa sarili natin sukatan, sasabi mo, sobra-sobra na to. Pero hindi tanggap ng Diyos yung sobra-sobra natin. Kasi iba yung standard ng Diyos. Iba yung standard ng Diyos. So, dali natin yung standard natin sa standard ng Diyos so that in the end, huwag niyang isukat to. Iluluwa niya. Hindi niya tatanggapin. Lord, thank you. Sige, can we worship the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your spirit? Yes, Lord, Father. Sige, awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nagtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kayuti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, ni kita bibiguin. Come on, we sing. Magtatapat sa iyo. Come on. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. One more time. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa iyo,
Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong mga salita sa hapong ito, Panginoon. Yes, God. That's like the preaching, Panginoon. Nandun yung desire, Panginoon. And Lord, let this be the desire of every heart, Panginoon, na kapakinig nitong mensahe na to. Lord, we want to please you, God. Gusto ka naming malugod, Panginoon, mabigyan ng kapurihan, O Diyos, sa aming mga buhay. Samahan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, sa bagay na ito. Muli, sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat, Ama. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo na.